Tunay nga mga kapatid, napakabuti ng Diyos sa ating email. Minsan hindi nakukulang ang Panginoon, Lord. Hallelujah. Lahat ibinibigay na naayon sa ating isda. At minsan mga kapatid, hallelujah. Praise God, inisip natin na hallelujah, na tayo po ay hallelujah, praise God, na nag-iisa na lamang, praise God. Ngunit ang sabi ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, saan ka man pumaroon, ano man ang iyong kalagayan, praise God, hindi kita mababayan. Ganon kabuti ang Panginoon, mga kapatid, praise God, hallelujah. Kung meron ka nakukulang, praise God, walang ipakupit tayo. Amen? Suriin natin ang ating mga puso, mga kapatid. Kahit kailan, hindi nakukulang ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Praise God, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to Jesus. Praise God, hallelujah.
Hallelujah. Palapalan natin, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Marahil ay bago kayo na umaga po tayo. Praise God. Dahil po mayroon tayong final event natin po ng friends. Praise God. Kailangan po tayo po. Hallelujah. Maaga para po kung sino mga praise God nais po dumalo sa final event sa gawain po sa Trino. Doon po sa Nino Stadium po. Sa Malati. Puri ng Panginoon. At sa mga oras nito, kung mayroon pong prayer request, atin pong bigyan na daan. Kung mayroon pong mga kailangan request sa Panginoon dyan. Kung wala po, praise God, tayo po ay go further mga kapatid. Patuloy tayo po sa gawain ng Panginoon. Palakpakan na natin Panginoon, praise God. Hallelujah. Binabati tayo sa pagmamahal ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Ating pong German Prince ay nagsimula po ng Thursday, Friday, at kahapon. At ngayon po, ang last po ay last 3 po mag-open ang simula ang gawain doon. Pero bukas na po, umaga pa, bukas na po ang ating pong binyo po. Praise God. At ang umaga, ang ating po ay samba lahat ng mga simbahan ay magsimula ang samba sa umaga kaya sa hapon ay yun po ang main event po ng ating pong German Praise doon po sa Nino Stadium po ngayong alas 3. Kaya iba maaga po pagkatapos ng serba ay pumunta na doon dahil limitado lang po ang ating pong binyo ay maabot lang po ng almost siguro mga 6,000 na siguro kasya doon. Kaya ang iba kung hindi makapasok sa loob, dyan lang sa labas, mainit sa labas po. Kaya magamat may skill sa labas pero napakainit. Kaya may what natin pero kung nais pong dadalo, praise God, ang hirap kay Kristo ay kasama maghahari kay Kristo. Amen ba? Puri natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay manalangin po sa Panginoon. Praise God. Before we will pray, we will open our Bible in the book of Amos, chapter 4, verse 12. Ang ating pong paksa ngayon ay prepare. Tayo po ay maghanda dahil darating ang Panginoon sa hindi mo naasahan. Darating ang Panginoon sa hindi mo naasahan, kaya kailangan po tayo maging handa. Ang sabi po sa nakasulatan, therefore, thus will I do unto thee. Kaya sinasabihin ko sa inyo, gagawin ko sa inyo ito, O Israel, and because I will do this dahil ay gagawin ko ito unto thee sa iyo, I prepare to meet thy God, O Israel. Hindi lang ang Israel, lahat ng mga Kristiyano dito sa Pilipinas, maghanda upang naharap at salubungin ang Diyos. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Handa ba tayo? Amen! Praise God! Ang pupuri ng Diyos ay mga handa. Ang hindi nakahanda ay hindi po makasama. Tayo po manalangin po sa Panginoon, mapagpalang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Bless niyo po ang iyong mga salita po, Panginoon, na magbibigay buhay, magbibigay ng kagalingan, magbigay ng himala sa bawat isa po, Panginoon. Halisin niyo po, Panginoon, ang mga balakid man. Halisin niyo po, Panginoon, ang mga sagabal man, Panginoon. Halisin mo mga karamdaman yan po, Panginoon. Iunat mo ang iyong mapagpalang amay na matangirin amay na magpagaling. Gagawa ng himal at kababalaghan ang pilay makalakad, ang bulakay makakita, ang mabingi makarinig, Panginoon. Ang mga palatiko, Panginoon, ay tatalon. At sisigawin ikaw ang Diyos na mga pangyarihan na magpapagaling. O God, kahit ang mga patay ng buhay, kahit kung mga uri, mga karamdaman, at mga uri ng sakit, at mga uri, mga virus man, ay pinalayas mo, Panginoon, at pinagaling mo ang aming mga katawan, ang katawan ng iyong mga anak, na sumampalataya sa iyo, na niniwala sa iyo. O God, ikaw ang Diyos na manggagamot mo, Panginoon. O God, you are the great physician po, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, for your great and mighty works. Salamat po, Panginoon. Hallelujah sa banal na presensya
namin po madama ang iyong pong kabutihan, ang iyong kagandang loob, Panginoon. Lumalating ka ba? Hallelujah! Ipagdiriw namin ang iyong kabutihan, ang iyong kagandang loob, Panginoon. Hallelujah! Great, O God! Great and mighty, O God! Hallelujah! O Diyos na mahiman at makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin natin, Panginoon. Amen. Shall we worship the Lord? Hallelujah! God inhabits the praises of His people. Ang Diyos ay nananahan, bababa ang kanyang banal na presensya kapag ikaw ay pupuri sa Kanya. Ibuka mo yung bibig, purihin mo ang Panginoon at gagaling ka, mapalayan ka sa lahat ng karamdaman, sa lahat ng kagulo, sa lahat ng mga pakasitay, sa lahat ng kalungkutan. Salamat po, Panginoon. Amen. Lahat na sabi, thank you, Jesus. Palakpakan ng Panginoon. Amen. And amen and amen. Makapo tayo. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Anak ko sa puri ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ay ganda na ang bawat anak ng Diyos ay magpupuri. Dahil po sabi ko sa Psalms 133, God, hallelujah, inhabit the praises of His people, how good and pleasant it is to dwell, hallelujah, in the presence of the Lord kung mayroon po tayong pagkakaisa. Amen. How good and pleasant it is to dwell the brethren, hallelujah, in unity. Mayroon pong pagkakaisa. Ngayon po sabi ko sa ating teksto sa Amos 4 verse 12, mga taga-Israel, gagawin ko ito sa iyo, kaya humanda kayong humarap sa inyong Diyos. Hindi lamang ang Israel, sila ang bayan po ng Panginoon. Kaya huwag natin kalimutan na idalangin ang Israel. Sabi po sa Psalms 122, verse 6, pray for the peace of Israel, of Jerusalem. For they that pray for them shall prosper that love thee. Ang nagmamahal sa Israel ay pagpapalain ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Amen! Hallelujah! Ang nanalangin sa kanila ay bayan ng ating Panginoon. Sila ang pinangakuha ng Panginoon at tayo karugtong lamang. Tayo ay dinugtong lamang sa pangako ng Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal kung paano siya, hallelujah, ay nagkatawang tao. Kaya nga pinakadakilang verse sa babala ng kasulatan sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him shall not perish and shall have eternal life, shall have everlasting life, shall have, hallelujah, buhay na walang hanggan. Magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan ang sumampalataya sa Kanya, ang umibig sa Kanya, ang tumakap sa Kanya. Binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos to them that receive Him. Give Him the power to become the sons of God. Amen! Hallelujah! Ang mga anak ng Diyos na nagtitipon sa Kanyang pangalan, nariyan siya sa ating kalangitan. Sabi, Matthew chapter 18 verse 20, for where two or three or more gathered together in His name, He is in the midst of us. Narito sa ating kalagitnaan. Kapag tayo nag-ipon-ipon sa Kanyang pangalan, ang Diyos ay nariyan sa ating kapaligiran. Palakpakan din ang ating Panginoon. Nandiyan siya sa ating, hallelujah, natingin. Sabi ko sa Proverbs 15 verse 3, hallelujah, the eyes of the Lord in every places, beholding the evil and good. Ang mga mata ng Panginoon ay sa bawat lugar. Tinitingnan niya kung anong ginagawa mo. Hallelujah, sa mga masama at sa mga mabuti. Nakikita ng Panginoon. No one can hide in the presence of God. Wala kang makatago sa Panginoon. Hindi mo maipagkubli sa Panginoon. Hindi mo mataguan ang ating Panginoon. At ipagsusulit natin sa Panginoon ang ating ginagawa. Praise God. Kaya nga, ang pinakamagandang sabi sa banal na kasulatan, sa Ecclesiastes chapter 13, chapter 12, verse 13 and 14, hear the conclusion of this matter, fear God, and keep His commandments, for God will judge every man according to his works. Amen. Ang Diyos ay maghahatol sa bawat ginagawa mo. Kaya nga, ang pinakakatapusan sa lahat ng mga bagay sa ating ginagawa, matakot po kayo sa Diyos. Amen. Ang nakahanda sa pagharap sa Panginoon, may takot sa Diyos, sumampalataya sa Diyos, naniniwala na siya ay darating. Naniniwala ba tayo na ang Diyos ay darating?
Amen. Ang ating Panginoon, hindi na siya naging tao pa na magpakatao na may bayubay sa cross dahil sa ating kasalanan. Siya ay darating upang bukunin ang mga matuwid at mga banal. Amen. Kaya nga, yan ang hinintay natin sa pagparito ng Panginoon, darating siya. Kaya nga sinabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17, Hallelujah, the trumpet of God will sound, the dead in Christ shall rise first, and we which are alive shall be caught up together to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. At sasalubong ay sa Panginoon sa isang mata, sa pagtunog ng trompeta ng Panginoon. Kaya kailangan maging handa po tayo. Darating at darating ang Panginoon at any moment, at any time. Walang oras, walang araw, wala pong tao na alam sa magparito ng Panginoon. Kaya kailangan na maging handa ka dahil hindi mo maalak-alain na darating ang Panginoon dahil it is the preparation at maging handa tayo dahil ang Panginoon ay darating na hindi po na magtiis at iba-iba'y pa sa krus, kundi kukunin niya ang kanyang mga banal. Amen. Kunin natin ang Panginoon. Salamat po sa pangako mo na kukunin mo kami sa aming kabigatian, sa aming mga kahirapan. Amen. Hallelujah. Sa ating mga kahirapan, kukunin tayo ng Panginoon matapos ng ating mga pagtitiis, ang ating mga paghihirap. Kaya ang ibig sabihin ng prepare, kaya binibigyan natin ng emphasis at kahalagaan ang prepare. Ano ba ang ibig sabihin ng prepare? In Hebrew, ang prepared ay kun. Kun. Hindi kun, kun. Ibig sabihin, meaning to be firm. Para ay magiging matibay o firm, matatag. Be stable. Manatili pong manatili ang stable. Be established. May establishar ka, naging matatag. Be enduring. Tayo magpatuloy po. Iyan ang ibig sabihin, prepare magpatuloy. Be fixed. Alright, pinakailangan na i-fix ka na ayos na ang buhay mo. Hindi po balukot ang buhay mo. Kaya kailangan i-fix mo na, i-ayos mo na ng tama. And be steadfast. Maging matibay ka, magpatuloy ka. Iyan ang ibig sabihin ng prepare. Steadfast, maging patuloy, maging matatag. Be secure. I-secure, isa-ayos mo na ang buhay mo. Be determined. Ibig sabihin, determinado ka. Kahit manhirap, kahit may sagana, kahit may problema, determinado ka. Yan ang ibig sabihin ng prepare, determinado ka. And be ready. Handa ka. Ready ka ba? Yan ang ibig sabihin, prepare, handa ka ba? And then, be arranged. Isaayos mo ang buhay mo na baluktot, na mayroong bako-bako o mayroong mga gawa kang naitagong pagkakamali o pagkakasala o kung patagay-tagay ka pa, ay inipit ka pa o nagdudruga ka pa, baguhin mo na ang buhay mo, pagsisihan mo na, iayos mo na habang may pagkakataon pa. Amen. At sabi yan, be settled. Isaayos mo na, isettle mo na. Kung mayroong kang problema, kung may mga pagka-utang ka, mayroong kang pagkakamali, wala kayong pagkakasundo, isaayos mo na. Accomplish. Ibig sabihin, gagawin mo na. Ang hindi mo nagawa noon, gagawin mo na ngayon. Kung hindi ka nagbibigay, magbibigay ka na. Kung hindi ka nag-soul winning, mag-soul winning ka. Kung hindi ka nagpatutuo, magpatutuo ka na. Hallelujah! Kung ikaw ay tahimik, kinakailan magpupuri ka na sa Panginoon. I-accomplish mo na ang gawain ng Panginoon. And provide for. Ang Diyos ay magtutustos nito. And then, apply. I-apply natin ang ating narinig. Ibig sabihin, isagawa natin. I-apply natin ang ating narinig proper. Ibig sabihin na ayos na. Hindi po bako-bako ang ating buhay. Kinakailangan sa ayos na. Ang pagkabalungkot na ngayong buhay, magiging diretso na. And then, ang prepared ay prosperous. So, ang hangad po ng Panginoon maging prosperous ang buhay natin. Kung hindi man sa material na bagay, prosperous na ikaw ay pinagaling ng Panginoon. Ikaw ay binago ng Panginoon. Mapayapa ang buhay mo sa Panginoon. Hallelujah! Ikaw ay, hallelujah, pinagaling ng Panginoon.
Panginoon. Alam po, pero yan ang pangako ng Panginoon sa 3 John verse 2. Dearly beloved, I wish above all things that thou mayest prosper as thy soul prospereth. It is the promises of God na maging malusog po tayo, maging hawa ang ating buhay sa 3 John verse 2. So ang sabi din, appoint. In-appoint ng Panginoon. Alam mo, appoint na ibig sabihin, itinatang ng Panginoon. Sabi ko sa Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die, after this the judgment. Itinalaga po sa tao, minsan ang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Kaya kung tayo mamatay man, kung tayo ay buhay man, hallelujah, pero buhay pa rin, hallelujah, ay tayo naging kalugod-lugod ang buhay natin sa Panginoon na hindi pasaway. Amen. Render sure, magbibigay ka ng tiyak sa Panginoon na wala pong biro. God is not mocked. For what man soweth, he shall also reap it. In Galatians chapter 6 verse 7, kung ano man ang iyong ginasik, aanihin mo po. And then, faith, ang prayer is faithfulness. Amen ba? Faithfulness. Ibig sabihin faithfulness, maging matapat na tayo sa Panginoon. Kaya nga pagdating ng Panginoon, sabi namin, Panginoon, how good. Hallelujah. How good na ang kanyang mga anak ay matapat. The good and faithful servant into my kingdom. Hallelujah. Papasok ka sa karya ng Panginoon. Tumik sa salubungin ng Panginoon. Ordain. Itinalaga. Ano pag itinalaga ng Panginoon sa atin? For what purpose? Prepared. Itinalaga niya ng Panginoon in John chapter 15 verse 16. At sabi niya, you have not chosen me and I have chosen you and ordained you that you should bring forth fruit and your fruit should remain. Whatsoever you will ask, He will give it to you. Inordinan ka ng Panginoon. Ibig sabihin, itinalaga ka ng Panginoon. Hallelujah! Na magbubunga at ang bunga natin ay manatili sa ating Panginoon. Manatili sa ating Panginoon. Ang bunga na ito, manatili ko. Hallelujah! Dahil kung manatili ito, ano maghingi mo sa Panginoon, ipagkaloob dahil mayroon kang bunga, mayroon kang ginawa sa Panginoon, mayroon kang diniposito sa Panginoon, mayroon kang accomplish na sa Panginoon at God will give us a reward. Amen. Bibigyan ka ng gantimpala ng ating Panginoon. Ang prepared, ibig sabihin, order. Ano po, ang Diyos ay hindi magulo. He is not the author of confusion. He is the author of peace and order. In 1 Corinthians chapter 14, mga kapatid, verse 41. 40 to 41, kung tayo magkamali po. Praise God. At siya, sabi po sa 1 Corinthians 14 verse 23, yan po ang sinasabi niya. He is not the author of confusion. He is the author of peace and order. 1 Corinthians 14 verse 33. At ngayon, at gagawin natin ang lahat hindi sa kaguluhan, kundi sa kaayusan. Kaya prepared din na kailangan isaayos mo ang buhay mo. Praise God. Ang sabi niyan, kaya gawin ninyo ang lahat na bagay, wasto at maayos na paraan. To verse 14, 1 Corinthians 14 verse 14. Let all things be done decently and in order. Hindi maayos na paraan. Decently, ibig sabihin maayos, wasto na paraan. Kaya nga, and then, ang prepared, kinakailangan naging perfect po tayo. Kapag prepared ka na, maging sakdal ka na. Wala sinasabi na, wala namang sakdal na tao. Kapag wala sakdal, hindi ka kunin ng Panginoon dahil ang kukunin ng Panginoon ay sakdal na mananampalataya. Amen. Kaya kasi sinabi sa Matthew 5 verse 48, be perfect for your heavenly Father is perfect. Amen. Magpakasakdal ka dahil ang ating Ama na sa langit ay perfect. Ibig sabihin, absolutely perfect. Sakdal. Hallelujah na Diyos. Ayaw niya na nanatili ka sa kasalanan mo. Pagsisihan mo yung kasalanan. Perfect. Let us go into perfection. Hindi tayo manatiling sanggol, kundi magiging mature tayo sa Panginoon. Amen. So yun po. Wala sinasabi na tawag perfect. Gusto po ng Panginoon at nais ng Panginoon magiging perfect.
pagdating ng Panginoon, ang kukunin niya, ang sabi sa first, Ephesians chapter 4 verse, Ephesians chapter 5 verse, 27, ang sabi niya, that the present, hallelujah, a glorious God without spot, without wrinkle, at without blemish. Ang pagdating ng Panginoon, hahanapin at kukunin ng Panginoon ang glorious church without spot, without wrinkle, without blemish. Walang kulubot, walang mansa, walang kapintasan, na ulugan ay perfect. Amen? Praise God. And then, ang prepared, ibig sabihin, make provision. Hanggat maaari ay, magbigay ka ng provision. Ibig sabihin provision, magtutustos ka. Hanggat maaari maging mapapayapa kayo na sa, if possible, kung maaari, if it's possible, live peace with all men. Manatili tayong mapagpayapa sa lahat. In Romans chapter 12 verse 19. O yun, sabi dyan, stand. Kailangan tumayo ka. Huwag tayong manatili kong mahiyain kinakailangan. Hallelujah. Itayo mo ang karangalan ng Panginoon. Pagtanggol mo ang kapatid ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hindi mo iwanan ng gawain ng ating Panginoon. Praise God na simbahan mo. Kinakailangan ipagtanggol mo sa Panginoon. At sinabi niya, ang prepared is tari. Ano ibig sabihin ng tari? Manatili ka sa presensya ng Panginoon. Kaya hindi pinag-alis ng Panginoon ang kanyang mahalaga hanggang hindi sila napuspos sa Espiritu ng Panginoon. Luke chapter 24 verse 49, sabi niya, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued in the power on high. Manatili kayo sa Jerusalem. Hindi sabihin, manatili ka sa presensya ng Panginoon. Kapag hindi mo matanggap ang Espiritu ng Panginoon, hallelujah, manatili ka sa Kanya. Kailangan manatili ka sa Panginoon hanggang malukuban ka, hanggang mapuspos ka ng Espiritu ng Panginoon. Amen? Kaya, maging stable ka. Hindi tayo maging stable, hindi tayo maging prepared, hindi siya stable, maging maayos ka, maging matatag ka. Ano sinabi sa 1 Corinthians? Chapter 15, verse 58, ang sabi niya, always abounding in the work of the Lord. Lagi kang masagan sa gawain ng Panginoon. For as much as we know our labor is not in vain in the Lord. Hallelujah! Ang iyong mga pagpapagal, ang iyong mga pagbibigay, ang iyong pag-awit, ang iyong pagpupuri, ang iyong pag-akay ng mga kaluluwa, ang iyong kawang gawa, ay may kabuluhan at ibigyan ng reward ang ating Panginoon. Hallelujah! Tinawag mo yun, Billy did ito mahusay na gawa. Dati ay hindi ka mahusay. Ayusin mo na, maging maayos na, maging mahusay na gawa mo sa Panginoon. Dahil nalalaman na katotohanan. Di ba sinabi sa 1 Corinthians, John chapter 8, kapatid, John chapter 8, verse 32, he shall know the truth, and the truth shall set you free. Praise God, verse 36, hallelujah, the Son shall set you free, you shall be set free. Hindi, pinalaya ka na. Tunay na pinalaya, pinaayos na ng Panginoon. Hallelujah! At maging maayos ka sa Panginoon. Hallelujah! Dahil kapag nandiyan ang Espiritu ng Panginoon, for where the Spirit of the Lord there is liberty. In 2 Corinthians chapter 5 verse 7, mga kapatid, kung saan ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayahan. Amen. 1 Corinthians 5 verse, mga kapatid, 17. Diyan sa mga Espiritu ng Panginoon, chapter 5 verse 7 po, mga kapatid. Kaya, alam ko na gusto ko ng Panginoon na maging matatag po tayo sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Kaya, ang paghahanda sa ating pong pananampalataya ay dapat natin gagawin. Praise God. Dapat natin gagawin. Hallelujah. Praise God. Dahil kapag hindi po tayo handa, hindi po tayo, praise God, makasama sa pagbalik ng Panginoon.
ay hindi makasama, hallelujah, sa pagkukuha ng Panginoon. Dahil kukunin ng Panginoon, yun po ang mga handa. Amen ba? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sa 2 Corinthians 3 verse 17 pala, now the Lord is a spirit, and where the spirit of the Lord there is liberty. 2 Corinthians 5 verse 7, we walk by faith and not by sight. Lumakad tayo sa pananampalataya, hindi po sa ating nakikita. Okay? Ngayon, ang sabi po sa 2 Corinthians 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Lahat po tayo ng mga sasalubong sa Panginoon, lahat po na makasama sa Panginoon ay haharap po sa judgment seat of Christ. Itong judgment seat of Christ po ang pagsusulit sa luklukan po ng Panginoong Jesus. Panginoong Jesus sa luklukan, judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in His body. Ang bawat isa ay natanggap ng mga bagay na nagawa sa kanyang katawan. Ano bang nagawa mo? What is your accomplishment? Ngayon ba? Hindi sila sabi, Panginoon, nakatapos ako ng aking trabaho, nakatapos ako sa aking pag-aaral. Alam niyo po, ang hinahanap ng Panginoon na accomplishment mo, kung mayroon ka bang naakay na kaluluwa sa Panginoon. Amen. Kung tinulungan mo bang gawain ng Panginoon, kung sinutukan mong gawain ng Panginoon, it is the heavenly, hallelujah, investment sa pinakalangit na pag-impok sa langit na wala ng kalawang, wala na magnanakaw, wala ng tulisan. At ano bang magawa sa iyong katawan? Itong ibig sabihin, mayroon kang nagawa ko sa Panginoon para sa kanyang kalulatan. Dito mga bagay, pag-aral mo, para lamang yan sa iyong sarili. Ngayon sa sanglibutan. Pero ang pag-aaral sa salita ng Panginoon para mo sa kalulatan sa iyong kaluluwa. Inituloy na ng Panginoon sa ating katawan. Mag-aral ka ng ilig sa salita ng Panginoon. Ibahagi mo ang mga salita na napakinggan mo. Amen ba? Huwag mo itago. Huwag mo i-complete. Amen. At sabi dyan, according to that He has done, dahil sa kanyang gawa, nagawa niya, ang sabi dyan, whether it be good or whether it be bad, anumang mabuti, anumang masama, hindi na mamulugan, wala ka mga nagawang mali, may mali talaga, pero ipagsusulit mo sa Panginoon. Kaya ang paghahanda, ano po, this hour, it is hour of preparation. Mga oras na paghahanda. Hello? Amen? Paghahanda ka at sa paghahanda mo, kailangan mo gawin ang ipinapagawa ng Panginoon sa iyo. Amen ba? Hallelujah! Gagawin mo ang pinagawa ng Panginoon sa iyo. Nagawa mo na ba ang pinagawa sa iyo ng Panginoon? Ibinabahagi mo ba ang salita ng Panginoon? Nagpatutuo ka ba? Ipinangalan mo ang salita ng Panginoon? Narangay ka ba ng mga kaluluwa sa Panginoon? O yung kapitbahay na yung pinatisod, kinakailangan mo ay pagpakababa ka, makipagsundo ka sa Kanya, paghingi ka ng tawad sa Kanya. Amen, hallelujah. Kung mga taong napitisyon sa iyo, alam niyo po mga kapatid, hindi tayo magiging napitisyonan, maging pagpapalaki sa ating kapwa. Maging pagpapalaki sa ating kapatid. Amen, hallelujah. Yan ang galit, ang galit mo ng Panginoon, ang galit mo, papalitan mo ng pagpakumbaba. Ang galit mo, papalitan ng pagmamahal. Ang galit mo, papalitan ng pagpapatawa. Amen, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Huwag kang magagalitin. Ang tao magagalitin, walang espiritu ng Panginoon sa kanya. Hindi ba sinabi sa Ephesians chapter 4, verse 26? Be angry and sin not. Kapag nagalit ka, huwag ka magkasala. At huwag mo hayaan na lulubog ang iyong galit. Don't permit that your anger will mga kapatid goes sundown, lulubugan. Ang sabi sa verse 27, ano yan? Neither give praise to the devil, huwag mong bigyan daan sa Satanas. Kaya kapag hindi naalis ang galit mo, hindi ka maging handa. Kaya papasok sa Satanas. So, yun ang mga bad na gawa mo. Kaya palitan mo ng good. Kaya sabi, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mong ang masama sa paggawa ng mabuti. Romans chapter 12, verse 21.
So, gusto ko ng Panginoon maging maayos po ang ating buhay. Hindi na po rin natin. Magiging handa tayo. Hallelujah. Hallelujah. Maging handa po tayo. At ang Panginoon ay darating at any moment. Dahil ang mga propesya ay nandyan na, naganap na. Amen? Masunod po. In Matthew chapter 24, verse 40, 41, 42, and 44, and sabi niyan, then shall two be in the field. Mayroong dalawa doon sa lansangan. The one shall be taken and the other leave. Ibig sabihin, hindi, ang habang na naglalakad sa lansangan, nagkakabigla na wala ng isa. Sabi ko, kasama ko sana, multo mo wala. Iyan mo sinabi ng Panginoon, wala. Hindi sabi katabi mo, bigla na wala. Oh, praise God, no, bilang Panginoon, nakakabay, bigla kong dating ang Panginoon, wala na nangangaral dito. Ikaw ang ginisip, saan ko nangangaral dyan? Oh, hindi ba? Sa verse, 41, two women shall be in grinding at the mill. Ang dalawang babae nagigiling sa gilingan. The one shall be taken and the other left. Ang isa ay upunin sa gilingan, ang isa ay naiwan. Gilingan, kasi nang sinauna, may mga gilingan na bato. May giling ng mais, giling ng yun. Naiiwan. Kaya sabi niya, verse 42, what's therefore? For ye know not what hour your Lord will come. Magbantay ka dahil hindi mo alam ang pagdating ng ating Panginoon. Hallelujah! Ng ating Panginoon. What's? Hallelujah! Magbantay ka, hindi mo alam ang pagdating niya. Huwag kang magtulala. Na nakatulala pa rin. Sabi niya, bakit ka makatulala? Darating na. Sabi verse 24, therefore be also ready. Kaya nga, lagi kang handa. For in such an hour, o anong oras na yun na yung iniisip as you think, not the Son of Man cometh. Di pa darating ang Panginoon. Maglapaksam na ako. Hindi mo na ako sasambay, ako na lang kasi matagal pa ng Panginoon. Hindi mo alam pala, darating ng Panginoon na iwan ka, doon ka naglakaksa. Diba? Puhay natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Walang nakaalam sa pagparito ng Panginoon, kaya't maging handa po tayo. Hallelujah! Ang pangusap ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, pagsasabihin mo sila, pagsabihan mo sila na maghanda sila. Tell them that they must prepare. Dahil ang Panginoon ay darating sa hindi natin alam. Hallelujah, palakpan natin ang ating Panginoon. Praise God. Yan po. Hallelujah. Ang hangat po ng Panginoon habang may pagkakataon po tayo. We must do something for the glory of God. Habang may pagkakataon tayo, gagawa ko tayo sa kalulatian ng Panginoon. Hindi sa kalulatian ko, hindi sa kalulatian ng magulang mo, sa kalulatian ng Diyos, sa kapurihan ng Diyos. Hallelujah. For whatsoever you do it for the glory of God. Amen ba? Praise God. In Hebrews chapter 2 verse 3 and 4, ang babala ng Panginoon. How shall we escape? Paano tayo makatakas? Paano ka makaiwas? Kung ano, if we neglect so great salvation, kung pinababayaan mo ang iyong kaligtasan, paano ka kukunin ng Panginoon? Ang sabi niya, which at the first began to be spoken by the Lord. Sinabi pa ng Panginoon niya, sabi nga, matagal naman na sinabi ng Panginoon, hindi pa siguro darating ang Panginoon. Sa iyo lang iniisip yan. Dahil one day to the Lord is 1,000 for men. Isang araw sa Panginoon, patila ba 1,000 sa atin? Yan po. Kaya kasi sinabi dyan, and was confirmed unto us by them that heard Him. Pinatunayan ng Panginoon na pakinggan mo ang mga babala ng Panginoon. Pinatunayan niya na siya ay magpapagaling. Pinatunayan niya na mayroong Espiritu Santo na mag-aliw sa amin.
Pinatunayan niya na ikaw alipin niya. Amen. Hallelujah. Kaya sinabi sa verse 4, God also bearing them witness. Ang Diyos mismo ay nagdadala ng mga patotoo at ikaw magpatotoo, tayo magpatotoo. Siya ay nagpatotoo sa atin na siya ay buhay, kaya nga siya ay nabuhay ng maguli. Amen? At sabi niya, both with sign and wonders. Ang patotoo ng Panginoon, ang patotoo natin na magkaroon ng mga himala at kababalaghan, mga tanda at kababalaghan. Alam niyo po, ikaw at ako, gagamitin ng Panginoon. God will use you if you are available in the kingdom of God. Ang sabi, both with sign and wonders. Ibig sabihin, pangako ng Panginoon na magpakita siya ng tanda at himala at kababalaghan if you are do your best and God will do the rest. Gawin mo ang pinakamainam at gagawin ng Panginoon ang mahusay para sa atin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na sinabi niya, with diverse miracle. Ibang-ibang mga milagro. And gifts of the Holy Ghost according to His own will. Ang mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang kalooban. Alam niyo po, this last day, God will perform miracles and wonders. Ang ating pong tema sa ating pong General Conference, because also dahil sa kaluluwa. Alam niyo pong kaluluwa natin mahalaga sa Panginoon. What profit a man if you gain the whole world and lost your own soul? Sabi po sa Mark chapter 8 verse 34, 35, 36 po. Amen. Nakakapit. Kaya gusto po ng Panginoon ang ating kaluluwa pahalagaan mo, ang iyong kaluluwa pahalagaan mo. Ngayon po, gagawa ng Panginoon. Gagawa ang Panginoon ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Sa palagay ko na hindi gagawa ang Panginoon, kapag tayo po ay magpagamit sa kanyang gagawa ang Panginoon. Hallelujah, Christ. Kailangan tayo manatili sa kanyang pasensya. Kailangan makapuspos po tayo. Hallelujah, mga misay mga kapatid. Hallelujah, sa Jeremiah, the fire dweller ay pinananahan ang apoy ng Espiritu ng Panginoon. Umaapoy ka sa Espiritu ng Panginoon. Magdimala ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Magdimala ka sa himala. Amen? So, gusto po ng Panginoon magdimala ang Diyos sa ating buhay. For this last day, sabi ng Panginoon, mayroon ka sa nagawa. Sabi sa John 14 verse 12, greater works than this ye shall do because I go unto my Father. Whatsoever ask in my name, I will do it. Sabi niya, dakilang mga bagay. Kung may ginawa ang Panginoon, greater works pa ang gagawin ng Panginoon this last day. Kaya sinabi niya sa Haggai chapter 2, verse 8 ang 9, at sabi niya, silver and gold is like, wala kang pera. Pag-aaral na Diyos sa pera. At sabi sa verse 9, the glory of God is greater this last day than the former. Ibig sabihin, ang kanyang kapangyarihan ay higit pa na ipakita niya sa atin ang hindi mo pa nakita ay makikita mo. Hallelujah. Believe it and you will receive. Hallelujah. Sign and wonders and miracle. Believe it. Hallelujah. You will receive it in palakalaman ng Panginoon. Hallelujah. Kung sabi mo wala kang pera, sabi mo, wala kang pera. May karamdaman sabi, gumaling na ako. Hallelujah, hallelujah. Kumahirap sabi, malakas na ako. Dahil sabi na kayo, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not be faint. Hindi ka manghihina. Hindi ka mapapagod because of the power of God. Hallelujah. Amen ba? Hallelujah. Palakpakan din natin tayo noon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hallelujah, available at any moment, at any time. If you are available, lagi ka handa sa Panginoon. Amen. Praise God. Sinabi po sa Hebrews chapter 3 verse 12, pansinin na sinabi niya, take heed, mag-ingat ka. Ano yung pinataingat ko tayo ng Bible this last day? Brethren, lest there any you an evil heart of unbelief.
lest there be in any of you an evil heart of unbelief. So, pinapaingat po tayo na huwag papasok ang masamang puso at walang paniniwala. Kung ang puso mong masama, sabay mo, puso kang masama, puso kang magdaraya, puso kang sinungaling, puso kang magrambong, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, naniniwala na ako sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Kasi sabi sa Mark chapter 16, verse, hallelujah! Ang sabi niya, Mark chapter 16, verse 16, ang sabi niya, "This sign shall follow them that believe." This sign shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. In my name they shall take up serpents. In my name, if they did the thing, it shall not harm them. In my name they shall lay hands on the sick and he shall recover. Hallelujah. Use your hands, use your lips, use your tongue, use your ears, use your eyes, hallelujah, to perform signs and wonders and miracles. Use your mind, use your body, hallelujah. We are the body of Christ. Amen. Tayo katawan ng ating Panginoon. Hallelujah. So, ano niyo po ang unbelief? It is the contrast of miracle. Kontraya po ng milagro. Bakit walang milagro? Dahil hindi ka naniniwala. Bakit may sakitin ka ngayon? Dahil hindi ka naniniwala sa wala ng Panginoon. Ano niyo po? Ang paghihanda ay may paniniwala yan. We are not living by feelings. Hindi tayo naniniwala dahil, hindi ko ba nadama eh. We are living by faith. Amen. Kaya we walk by faith and not by sight. 2 Corinthians 5 verse 7. Lumakad ka sa pananampalataya, hindi sa atin nakikita. Amen. Walang paano natin Panginoon. Amen. Hallelujah. So, ang sabi niya, in departing from the living God. Nakakamulo ba? Kapag nanatiling ang iyong pag-alinlangan, humihiwalay ka sa buhay ng Diyos. Kaya marami pong backslider dahil pumapasok sa kanilang unbelief. Alam niyo po, bakit nangihina ka? Sabi mo, nangihina ako. Dahil hinayaan mo ang unbelief. Hinayaan mo si Diablo. Si Diablo is unbelief. Ang Satanas ay tuturuan ka, idurong sa iyong tainga. He will whisper in your ears that, huwag mo paniniwalaan yan. Kinakailangan paniniwalaan mo ang salita ng ating Panginoon. Amen ba? Huwag mo pakinagulog ni Satanas, kundi ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. So, ang sabi sa verse 13, Hebrews chapter 3 verse 13, "But I exhort one another daily." So, kailangan tayo ay magbigay ng exhortation araw-araw. Daily, exhortation, magbigay ka ng payo. Payuhan mo yung anak, para yung kapatid mo, payuhan mo kapitbahay mo. Huwag kang makinig ng payo ng masama, kundi makinig ka ng payo ng mga matuwid. At salita ng Panginoon ay matuwid yan. Hallelujah! Exhort one another daily. Magpayuhan mo tayo, magpalalahan mo tayo araw-araw. While it is called today, habang ay tinawag ngayon, kaya kakalitasan ngayon, hindi bukas. What you heard the word of God, today is the day of salvation. Kapag napakinggan mo ang salita ng Panginoon, ngayon po ang araw ng kaligtasan. Kaya kasabi niya, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Na baka naging matigas ang puso mo dahil sa panglilinlang ng kasalanan. Ang kasalanan pala ay manglilinlang. Anong kasalanan? Alam niyo po, ang kasalanan na siya magpahiwalay sa iyo sa presensya ng Panginoon. Kaya huwag natin panatilihin ang kasalanan, paksiyan natin tataan. Sabi sa 1 John 1 verse 9, if we confess our sin, and He is faithful and He is just to forgive our sin. Ipahayag mo. Ikumpisa mo sa Panginoon. Huwag sa tao. Ikikismis ka ng tao sa kasalanan mo. Ikumpisa mo sa ating Panginoon. Hallelujah!
Kaya marami nangiina. Kasi ini-entertain ang kasalanan. Hindi na ko yata mapatawad ng Diyos. Alam niyo po, God still waiting for us. God is willing to forgive your sin. Hallelujah. If you will confess upon Him. If you repent, hallelujah, your sin to the Lord. Amen. Hallelujah. Palakala natin tayo, Lord. Kaya po lang kayo patatawarin ka. Kung ang kasalanan mo ay mapatawad pa. Hello? Mapapatawad pa kung ang kasalanan mo patawad. Sabi hindi na ko sulong patawad ng Panginoon dahil makasalanan na talaga ako. Ano kasalanan mo? Mandarambong ka, mandaraya, sugarong, chismoso, magbabae, maglalaki, sumasama sa Diyos-Diyusan, o ano pa? Bumapatay, magnanakaw, tulisan, magdrugas, o kaya snatcher, killer, ano bang ginagawa ko? Hindi po, mapatawad ka pa, mga marami, kidnapper kayo, mag-snatcher kayo, mandarambong kayo, magnanakaw, patatawarin ka ba ng Panginoon? Pero mayroong kasalanan na hindi ko napapatawad ng Panginoon. Blasphemy against God. Hindi na mapatawad ng Panginoon. Sabi sa Matthew chapter 12 verse 31-32, all sin can be forgiven, but blasphemy against the Holy Ghost cannot be forgiven. Even this world and in the world to come, puri natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise God. Kaya nga, ibinapaalam, huwag natin ba kung matigasin ang ating puso. Alam niyo po ang puso natin, mandarambong yan, mandumugas yan, at manglilingan yan. Ano yun? Sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 5, heart is deceitful above all things. Sinabi ko na Biblia yan, hindi sinabi ko. Ang puso mo ay mandarambong, mandaraya sa lahat ng mga bagay. Kaya huwag mong sundin ang puso mo. Hindi na mo magsama kasi binibigo ako na boyfriend. Wala na ako siguro makita ng boyfriend. Dahil wapo-wapo yun, mait. Bakit ba yun? Hindi kalooban ng Panginoon yun! Magtanggapin mo ang kalooban ng Panginoon! Ang sabi ko ng Panginoon, love, suffer all things, endure all things, hope in all things, believe in all things. Yun po sabi ko na pala Panginoon. Hallelujah. Ano ba? Kaya gusto ko ng Panginoon manawaan natin. Hallelujah, praise God. Huwag ka, ay ang puso natin pagdirilan yan eh. Sundin mo ang kalooban ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Kaya nga sinabi ko sa Hebrews chapter 3 verse 14, for we are made partakers of Christ. Ang ibig sabihin ba, kapatid, na naging kabahagi mo tayo sa hirap ni Kristo. Kung ano ba kahirapan ni Kristo, may hirap na rin, ba? Hindi na puro mga kapatid na kasiyahan. Hallelujah. Tanggapin natin. Hallelujah. Kaya sabi mo ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 27, for we are like a sheep. Hallelujah. Slaughter in the slow. Patay, mga tupa na doon sa slaughter rin, katayan, araw-araw. Di ba? Pero, praise God, kasi I'm telling you, we are more than conqueror to them that love us. Ang nagmamahal sa inyo, hindi tayo na malalagumpay! Amen! Malalagumpay ka sa Panginoon dahil mayroon tumahal sa iyo. Hindi kami na mahal ng boyfriend mo. Ang Diyos ay tumahal sa iyo. At bibigyan ka ng Panginoon the best in your life. Hantayin mo lang kalooban ng Panginoon. Hallelujah, praise God. Kaya nga sabi ng Panginoon, not my will, but thy will be done, O God. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Amen, praise God. At sabi niya, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Napakaganda po ang payo ng Panginoon. If we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Ibig sabihin kung pinakawakan mo ang pasimulang pagmamahal mo sa Panginoon, manatili ka hanggang wakas! Hallelujah! Hallelujah! Manatili mo tayo hanggang wakas! Huwag kang paurong-urong sa Panginoon. Yan po, hallelujah, ang payo po ng Panginoon sa atin na maging handa po tayo. Hallelujah. Amen. Amen.
Sa verse 15, ang sabi niya, hello, pakinggan natin ang sabi sa verse 15. While it is said, habang sinasalita ito, habang sinasabi niya, he said, it is said, today, ngayon, if you hear His voice, kung napakinggan mo ang salita niya, ang boses ng Panginoon, harden not your heart. Harden not your heart. Huwag mo papagmatigasin ang puso mo. Dahil mandarambong yan. As in the provocation sa mga paghiganti, sa mga paghimagsik. Mga tao naghimagsik, nagre-rebelde. Bakit nagre-rebelde? Dahil na-deceive siya. Provocation, parang hinahamon na pa eh. Bakit kung pala ko ng Panginoon, bakit binabayaan ako? Bakit hinahapala ko na bakit binigo ako? Ano po mga, huwag natin mapagmatigasin ang puso natin. Dahil will be done kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Kalooban ng Panginoon na tanggapin natin ang kanyang gusto, hindi ang gusto mo. And bapurin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen. Yan ang gusto po ng Panginoon. Kaya nga sinabi po, kasi ang Corinthians chapter 6 verse 2, for he said, sa sinasabi niya, I have heard thee, and a time accepted. At sinasabi na pinapakinggan ko ang araw o ang oras na ikaw tinanggap kita. And in the day of salvation, ang araw ng kaligtasan, hallelujah, I have succored thee. Tinulungan kita. Behold, now is the accepted time. Ngayon ang araw ng pagtanggap. Ngayon ang oras ng pagtanggap ng pagtutuwid. Hallelujah, mga payo ng Panginoon. Behold, now is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng paghanda mo. Ngayon ang pagiging masunurin ka na sa akin. Ngayon ay sinunod ka na sa akin. Ngayon ay gagawa ka na sa akin. Ngayon maging mamugahin ka na sa akin. Ngayon, hallelujah! Hallelujah, pagbigay na ako sa iyo, Panginoon. Ngayon, magpatutuwa ako sa Panginoon. Magpagalit na ako sa iyo, Panginoon. Huwag ang puro tulungin palakal ng Panginoon. Hallelujah, sa kalaman sa siya. Yan po ang gusto ng Panginoon. Maging handa po tayo. Hallelujah, amen, hallelujah. Praise God. Kaya nga, ang sinabi niya sa James chapter 4 verse 6, for, but He gave it more grace. Pansinin natin ang pangako ng Panginoon. But He gave it more grace, that at what sumalit, nagbibigay siya ng higit na biyaya. Higit na biyaya ibibigay ng Panginoon. Wherefore, he said, kaya nga sinabi niya, God resisted the proud. Ang Diyos ay sumasalangsang sa mga mayabang. But He gave grace unto the humble. Nagbibigay siya ng grasya sa mga pagpakumaba. Palakpakan ng Panginoon. Kahit anong lapit mo, ay itutulak ka ng Panginoon. Parang magnet ba? Parang magnet. Ang magnet, kapag hindi ka, halimbawa magnet, kapag hindi ka pako, hindi ka higupin. Kahit anong lapit mo, hindi ka higupin. Yan ang magnet, pero kung mapagpakumaba ka, higupin ka ng presensya ng Panginoon. Yan ang magnet. Namamagnet ang Panginoon. Hinihigup ka ng presensya ng Panginoon kapag magpapakumaba ka. Pero kapag, hindi ka tunay. Yan ang magnet, hindi mo pako. Yung bakal. Pero kapag pikik, kahoy, hindi sa magnet, hindi dipicture. Hindi sabihin, ang gusto ng Panginoon, tunay ang puso mo. Mapagpakumaba ka. Hihigupin ka ng Panginoon ng kanyang presensya. God, give it more grace! Hallelujah! Kapag magpakumaba ka rin sa kanya. Amen. At sabi niya, wherefore he said, hallelujah, God resisted the proud and give it grace to the humble. Ito po, galit na galit si Satanas na gusto ni Satanas na hindi malalaman ng taong ito. Itong versikulo nito. Anong versikulo niya? Sa verse 7, sabi niya, submit yourselves before
therefore to God. Dito sinasabi, binubuhan ni Satanas. Hindi submit. Pero, hindi lalaki Satanas kung hindi ka magpasubmit. Submit yourselves, therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano ba? Hallelujah. Kinakalimwas natin yan. Everybody say, submit therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee. Palakpakan natin ang Panginoon. May isang kapatiran natin, sinabi niya, resist the devil and he will flee from you. Kulang na yan. Paano sasalang sa Satanas na hindi ka magpasakop? You can resist the devil and he will flee from you if you will submit yourselves. Hallelujah. Magpasakop ka. Paano ka magpasakop sa Diyos? How you submit yourselves to God? Espiritu ang Diyos. Ang tinutukoy na kayo magpasakop ka sa pastor mo. Magpasakop ka sa salita ng Diyos. Magpasakop ka sa magulang mo. Amen ba? Magpasakop ka na bumuno sa iyo. Magpasakop ka sa nangasing mo sa iyo. Magpasakop ka sa gobyerno na inilagay ng Panginoon dahil ikalooban. Magpasakop ka sa kalooban ng Panginoon. At lalay Satanas. Kapag ikaw submissive, and God will perform signs and wonders and miracles into our life. Hallelujah ng Panginoon. Amen. Alam mo, galit si Satanas na malalaman natin yung versikulo na ito. Dahil sabi niya, lalay siya eh. Alam niya na? Galit Satanas na malalaman yung versikulo na yan. Dahil lalayan siya eh. Lalayan sa Satanas kapag nalalaman mo. Pero kapag hindi mo nalaman, sabi niya Satanas, kulang yan eh. Hindi ako lalayas. Di ba? Hindi ka tayo ba? Hindi ito yan. Di ba? Kailangan totoo mo tayo. Di ba lang tayo tayo? Amen! Ano sabi niya? Sa verse 8, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Ano ibig sabihin? Lalapit sa Diyos at siya lalapit sa iyo. Subukan mong barbero, sabi ng barbero, gupitan kita. Hindi lang ng barbero lalapit sa iyo. Di ba? Kapag ikaw ay may mahaba ng buhok ng mga lalaki, pero mga babae, mapahaba ng buhok. Di ba? Sabi na umisakit ka. Sabi ng doktor, umisakit ka, gagabutan kita. Hindi ba? Pero ikaw lalapit sa doktor kasi may sakit ka. Kaya sabi na kayo, ang may sakit, hanap ng doktor. Ang walang sakit, hindi naghanap. Nagpapala ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat mo tayo may pangailangan. Lalapit mo tayo sa Diyos at siya lalapit sa atin. Then, God is giving everything. Binigay na ng Panginoon ang lahat na ito. Hallelujah! God provide everything. Hallelujah! The things we do is come to Him. Lumapit tayo sa Kanya. Hallelujah! Draw to God. Hallelujah! Go right to God and He will draw it. Ipalakan din ang Panginoon. At sabi niya, cleanse your hands, ye sinners. Lilinisin natin ang ating mga kamay. Tayo na makasalanan. Bakit sinasabi niya lilinisin natin ang kamay? Lilinisin natin ang ating kamay and purify your heart, ye double-minded. Hindi tayo marapture kung ang ating kamay marumi pa. Hindi tayo marapture kung ang ating puso marumi pa. Kung hindi ka marapture, hindi ka makuha ng Panginoon kung nag-alinlangan ka. So, we got to prepare. Maging handa po tayo. Linisin natin kamay. Ang ating kamay na nanunipok. Ang ating kamay na narambong. Ang ating kamay na nanakaw. Ang ating kamay na kukupit. Ang ating kamay ay kung anong ginagawa ng masama. Kailangan lilinisin natin. Nabalapan natin ang Panginoon. Ang ating puso na mangdurugas, ang ating puso na kalinlangan, linisin natin. Hallelujah. Kaya nasabi ng Ezekiel chapter 36 verse 56 sabi niya, I will give you a new heart and a new spirit that you should walk in my statutes. Bigyan kita ng bagong puso at bagong espiritu. Palapanan na ang Panginoon. Mabigyan ang Panginoon ng bagong puso, bagong espiritu. Ezekiel 36 26. So, gusto ko ng Panginoon na huwag tayo mag-alinlangan. Ngayon, ang paghaharap ng ating Panginoon, kaya
Mag-iwalay kayo muna sa inyong asawa, kayo muna tatabi. Hello? Yan mo ito sa Panginoon. Saan mabasa yan? Exodus chapter 19, verse 14 and 15. Ano sabi niya? And Moses said, went down from the mount of the people and sanctified the people, and they washed their clothes. And he said unto them, be ready, handa kayo, against the third day. Come not at your wives. Ibig sabihin, huwag ka muna takali sa iyong asawa. Lilinisin. Kaya nga ibig sabihin, maglilinis ka talaga. Kaya kapag magsama ka sa Panginoon, magpakabanal ka sa Panginoon, huwag ka muna tabi, huwag ka muna kakain, fasting ka muna, kaya kailangan, maligo ka muna. O, ay pinaligo talaga. Kaya ng Panginoon, hallelujah. Ang hindi ka kung puso mo na kami, linisin mo. Hindi ba? Linisin mo yung kamay. Linisin mo puso mo. Linisin mo yung pag-iisip mo. Hindi pala ngalan nilang Panginoon. Diba? Ngayon gusto po ng Panginoon. Hallelujah. Maging handa po tayo. Ito po ay sinasabi ng Panginoon. We've got to tell them they must be ready. Hallelujah. Maging handa po tayo. Kung hindi nyo pakinggan ng mensahe nito, it's up to you. But He's telling us that each and every one of us must be ready. Maging handa tayo, maging prepared tayo palakay ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, sabi po sa verse 9, James chapter 4 verse 9, be afflicted. Masaktan ka man. And more, managhoy ka man. Hallelujah. Magalamhati ka and weak. Praise God, umiyak ka. Let your laughter be turned to mourning. Ang iyong mga pagtatawa ay palitan mo ng pagpanaghoy, panaginapis. And your joy to happiness, ang iyong kagalakan ng may hallelujah, panaghoy, panambitan, pag-iyak sa Panginoon. Hindi ba? Alam niyo po, kapag tawa-tawa ka, kapalit yan kalungkutan. Totoo yan. Sabi ng banal na kasalanan, ngayon ko pag nanagway ka, umiyak ka sa Panginoon, papalitan ng kagalakan yan. Papalitan ng Panginoon, may papalitan. Yan sinasabi ng banal na kasalanan. Ang pagkalatan, verse mo yan. Ano? Psalms chapter 126. Psalms 126 verse 5. They that sow in thirst shall reap in joy. Ang nagasig ng maluha, mga pananghuy, mga panangbitan, mga pag-iyak, ay amin ang kagalakan. Panginoon. Ang naghahanda sa Panginoon, mas mabuti ka laging umiyak sa Panginoon. Hallelujah. Ang iyong tanim ay diligan mo ng iyong mga luha sa Panginoon. Panginoon. Hallelujah. Diligan mo ang mga luha sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, nasabi sa kasama pastor, alam niyo pastor, parang di malinaw ang iyong mata, ang iyong mata palaging lumuluha ng panalangin sa Panginoon. Lord, hallelujah, lumuluha aking mata para hindi malinaw ng aking paningin. Kaya ang taong hindi lumuluha sa Panginoon, lumalabo paningin sa Panginoon, wala na siyang gana magbasa ng Biblia, wala nang gana sa pinig na salita ng Panginoon, kasi hindi lumuluha, hindi umiyak sa Panginoon, hindi niya diniligan ang kanyang mga pangailangan sa ating Panginoon. Hallelujah! Palakpakan ng Panginoon! Praise the Lord! Amen! Oh, sino hindi lumuluha dyan? Oh, wala. Sino lumuluha dyan? Pasakman. Oh, no, ilan lang, oh. Tinitingnan na pa, hindi ka lumuluha. Lumuluha ka na. Hallelujah. Umiyak na sa Panginoon. Hallelujah! Ang darating ang Panginoon, handa ka na. Lumuluha ka na sa Panginoon. Ano po? Naalala ko pamangkin si Diyos sa Bulason. I was mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Please. God, sabi ko sa laging nung huwag gabi si Diyos sa Bulason dito. Dito ko lagi siya umiyak dito. Umiyak ka lagi sa Panginoon, Lord. Anong ba makatapos ako sa aking pag-engineer? Salamat po, Panginoon. Tumutulong natin ang sa mag-aaral ko. Tumaral ko. Salamat din pong pamangkin mo sa God. Nag-iyak sa Panginoon. Alam niyo po, dahil sa pag-iyak mo sa Panginoon,
Halang nakatapos sa pag-aaral at ngayon nakatagsa ng company niya. Salamat po pinakain. Halang mapakain siya ng kapatid. Kasi sila po natin mga kapatid na binili sa atin pong outing. Salamat sa Panginoon. Ano po mga kapatid? Ang ngayon, may sarili niya siya mga kapatid company. Ang ngayon, million yung mga pagpapala niya. Sabi ko, huwag kang matakpan million na manatili ka sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, kinakailangan, huwag tayo. Hallelujah, titingin sa pagpapala. Titingin kayo sa mga pinagmulan ng pagpapala. Ang tao tumitingin sa mga pagpapala lamang, wala sa pinagaling ng pagpapala, unggoy yan. Hello? Unggoy. Anong unggoy? Monkey. Monkey business. Kaya may business ka sa Panginoon, ay monkey business, unggoy yan, tumitingin sa pagpapala. Oh, wala naman yan. Bakit may sipa ako dyan? May pagpapala ako dyan? Ako pa nga nagbibigay. Unggoy yan. Yan na, monkey business unggoy. Kasi ang unggoy gusto niya, may ba sa kamang bigas dyan, ibigay ba sa paso sa akin ng libo-libo. Mabuti na hindi gusto ako dito, may libo-libo ako. Yan ang unggoy. Ang unggoy gusto ko agad ay saging. Hindi ba ang saging? Hindi si unggoy, si unggoy at saka si pagong. Kwento ba sa unggoy si pagong? Oh, di ba? Si pagong si unggoy. Alam mo kwento niya? Alam niyo, di ba? Palakahan yung Panginoon. Ang unggoy, ay, nakita sila ng saging, pinutol na saging, sabi niya, ito akin, may bunga, ay may bunga na. Ay, sabi niya, may bunga, kakain ka, wala. Sabi ko, ano na. Tinanin niya, pinanin niya, di pagong, na, itinanin niya. Nagpatulong sa kanila tinanin, itinanin, ito lang. Ngayon, hindi alam ng unggoy, na itinanin yun, pinagmula na, bunga. Ay, nagkabuha na bunga, sabi niya. Naubos na pagpapala, wala na sa pagpapala. Kaya minsan yan ang unggoy. Gusto ka kayo pagpapala, kung naubos na wala na. Pero kung sinunan mo ang Panginoon, handa ka, hallelujah, magtiis para sa Panginoon. Handa ka, hallelujah, maghirap sa Panginoon. Sa kabila na yung paghihirap, mayroon kang papala. Yan! Hallelujah! Kaya, ang tanong, unggoy ka ba o pagong? Kahit dahan-dahan lang. Hallelujah. Basta patuloy. Hindi palakanan na Panginoon. Amen! Kaya sabi yan, kahit hinay-hinay, basta ano na yun. Hallelujah. Magpatuloy lang sa Panginoon. Kahit dahan-dahan lang. Amen! Ang bilis-bilis mo, huwag ka talaga sa pulo. Pagkatapos, biglang-biglang, sarap ng hirnahan. Dalang-lang ka pa. Patay si unggoy. Kaya kailangan, mga kapatid. Hallelujah. Nalapit kayo sa Panginoon, di ba? Amen? Nalapit na ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Perfect ka lang, Panginoon. So, sabi po, sa Philippians chapter 4, verse 5, chapter 4, verse 5, and 6, and 7. Hello? Yan ang pangako ng Panginoon. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Ang iyong mga kahinahunan, ang iyong mga pagtitimpi, ang iyong mga pagtitiis, ay makikita ng lahat ng mga tao dahil dating ng Panginoon. Amen ba? Ibig sa mga moderation, maging mahinaw ka lang. Huwag kang mamadali. Magtitiis ka lang. Maging matyaga ka lang. Magpatuloy ka lang sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Dahil darating na ang ating Panginoon! Hallelujah! Praise God! Amen? Hallelujah! Kaya nga, sabi niya, be careful for nothing. Mag-ingat ka sa iyong mga ginagawa. Mag-ingat kayo sa iyong sinasabi. Mag-ingat ka sa iyong mga pag-iisip. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Ang gusto po ng kaharian ng Diyos ay iparating natin ang kanyang mga pangailangan. Anong pangailangan mo? Anong pangailangan ko? Iparating natin sa Panginoon. Anong pangailangan? Yan ang gusto po ng Panginoon. Ang kaharian ng Diyos sabi, parating mo ang iyong mga pangailangan, ang iyong kahilingan, ang iyong request. Hallelujah. Amen ba? Kaya minsan, anong request mo? Wala naman. Pagkatapos mamaya-maya. Pastor, pag-pray mo nga may sakit dito. Sinabi ko nga may request eh. Wala na, nahiya kayo. Di ba? Kapag sinabi ko rin, kasi sinabi ko, ano daw
Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat sir. Sabi niya, bro, pastor, pagkagaling ako, nahihilo ako sa Panginoon. Narito siya, hindi naman siya nahihilo, pinagaling na pero sa Panginoon. Pero sa Panginoon, ano naman, kasi prepare natin sa Panginoon, di ba? God is a miracle God. Amen. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos magpagaling sa atin, parating natin sa Kanya. Pero kapag pinagaling tayo ng Panginoon, huwag natin abusuhin. Di ba? Pinagaling ka na pa, sabi na pa, pag pinagaling na kami, okay na ang Panginoon. Diyos ka, bahala na. Kain ka na kain. Mamatay ka na, mamatay. Hindi mo kain, mamatay mo. Kumain, mamatay. Hindi kumain, mamatay. Kumain na. Ngayon na kayo. Kaya nga, makita niya kayo siguro. Kaya nalukot lang ko, nung binibita ka sa ating conference ka, may kasamahan na matay. Pastor na matay. Pinahinga ka ng Panginoon. Ang dami na akong namatay. Pag-pray na sabihin na wala nang mamatay sa atin dito, Lord. Sa will mong espiritu ng kamatayan ng atila ng kapatiran, magpilipot sa dating ka na Panginoon mo. Nilasa, sa will na kamatayan, luwais kamatayan, nagtagumpay na ang ating Panginoon. He rebuked the spirit of death. Hallelujah, because of death. Hallelujah, on Christ. The devil was already destroyed. Amen. Pagkakunan kayo ng Hebrews chapter 2 verse 14. Hallelujah, the death of Christ, the devil was already defeated. Praise God. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, and the peace of God which pass in all understanding shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Magkaroon ng kapayapaan sa Diyos, magkaroon ng lahat ng kaunawaan sa Diyos, at magkaroon ng puso ng kapayapaan at kaisipan dahil kay Kristo. Hindi na papayapa ang isip mo, hindi natutuwa pa ang puso mo, hindi nalulugod ang iyong hapan, ang iyong pakiramdam. Ihiling mo sa Panginoon. Ano ba? Idulog mo sa Panginoon, iiyak mo sa Panginoon, iiyak mo sa Panginoon, hallelujah, banaghuy mo sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah, hallelujah, praise God. Amen. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, ang sabi niya, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Hindi tayo tinlagan ng Panginoon sa kanyang galit o sa kanyang puot. Subalit, hallelujah, tayo ay pinangakuan ng Panginoon ng kaligtasan dahil sa ating Panginoon si Kristo upang matamo natin ang kaligtasan. Kanino? Kay Lord. Hallelujah. Jesus Christ. Wala ibang Lord kundi si Jesus Christ. Hindi that Lord kundi Jesus is Lord. Jesus Christ the Lord who provide. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus Christ, the complete name of God. In Hebrews chapter 9 verse 27 to 28. For it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Verse 28. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him shall appear the second time without sin unto God. Palapalan ng Panginoon. At darating ang Panginoon, hindi na magiging tao siya na mabayubay sa pusulit. Hindi. Pagdating ng Panginoon, in the second time, ha? Hello? Pagdating ng Panginoon sa pagbalik niya, in the second time, the first time siya nagkatawang tao. And the second time, babalik siya. Ang sabi niya, na matagpuan tayo na walang kasalanan. Hello? Kalabitin mo katabi mo. Darating ang Panginoon na wala tayong kasalanan. Sabi mo, darating ang Panginoon matagpuan tayo na walang kasalanan. May kasalanan pa ba tayo? Magsisisi tayo ngayon. Darating ang Panginoon, kailangan wala kang kasalanan. Ay, pala pala ng Panginoon. Kung may kasalanan ka, pagsisiyan mo na kayo. Ay, pala pala ng Panginoon. Eh, ba? Sabihin mo sa akin, kung may kasalanan ka, magsisisi ka tayo para sama-sama tayo darating ang Panginoon. Di ba yun? Kung magdarambong ka dati, magdurong ka sa dati, sumahol ka dati, chismuso ka, sinungaling ka, o ano ka mga babaero ka, lakotsero ka, ano kaya, drag-addict ka man, mamatay tao, kayo ka man, alumang na snatcher ka man, baguhin na ka. Hallelujah. Praise God. Pagsisihan mo sa Panginoon, darating ang Panginoon, the second time, papahayag niya, ay, dapat matagpuan tayo na wala na kasalanan. Nabautismuhan ka na sa Panginoon Jesus, nagsisi ka na ng iyong kasalanan, at tinanggap mo na ang kanyang banal na Espiritu. Amen po rin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, amen.
Amen ba? Are you prepared? Handa na ba tayo? Amen? Amen ba? Handa na ba tayo? Amen? Ang sabi po sa breaking news, balita. Pray for the Philippines. Tatama na ang Big One at wawasakin ang buong isla ng Luzon. Isang lindol na mas malakas na 8.2 magnitude ay malapit nang mangyari at maaring baliwalain mo ang babala ng Diyos. Ngunit hindi mo matatakasan ang pagdating ng wakas. Ang mapropesiya sa aklat ng pahayag ay matutupad na. Si Jesus ay muling babalik. Kung naniniwala ka, amen. Naniniwala ka ba? Amen. Magpe-pray ka, amen. Hallelujah. Mag-pray ka sa bayan ng Israel, amen. Amen ba? Ang sabi pa, isa pang breaking news. Pray for the Philippines at tama na ang Big One at wawasakin ang buong isla ng Luzon. Isang lindol na may lakas na 8.2 magnitude ay malapit nang mangyari. Huwag kang magpapanggap na parang hindi mo ito nakita o hindi mo alam. Ang kamatayan ay tumatama sa lahat ng pamilya o lahat ng tao man. Kung sa tingin mo ay pinuprotektahan ka ng Diyos, bigyan siya ng papuri. Amen. Pinuprotektahan kayo na kayo, bibigyan siya ng pagpapuri. Nilipatay na kayo lahat. We need to pray for the Philippines. We need to pray for our family. Darating ang Panginoon. Are we prepared? Darating ang Panginoon. Are we prepared? Kalalakad po ng Panginoon. Nalalakad po tayo ng may kausayan sa ating Panginoon. Maghanda po tayo. Manalangin po tayo. Pray for the Philippines. Pray for our brethren. Hallelujah. Pray for our family. Pray for our hallelujah. Praise God. Revival service ngayong hapon po. Hallelujah. Doon po. Hallelujah. Sa stadium na. Hallelujah. Praise God. Ngayon pray na mapuspos tayo dito. Hallelujah. Dadala natin ang kapangyarihan at proteksyon ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen ba? Kung proteksyon na tayo ng ating Panginoon, purihin mo siya. Manalangin tayo sa Kanya. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Ako tayo sa Panginoon, ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Oh God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa kalabalaya, sa kaya, sa kalabalaya. Kaya sa kalabalaya. Alam po ng Panginoon ang puso mo. Alam ng Panginoon ang pangailangan mo. Hallelujah. Lalapit tayo sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Gusto mo ng Panginoon na maglingkod po tayo sa Kanya. Gusto ng Panginoon maging handa po tayo. Gusto ng Panginoon lalapit tayo sa Kanya. You need to pray. Pray. Hallelujah. Pray. Hallelujah. That God will do something and miracles and protection sa biguan. Hallelujah. Sa kalagayan. Sa mga makaramdaman. Hallelujah. Hallelujah. Ibigay na kabala. Hallelujah. Nagay na. Hallelujah. Papuri sa Panginoon. Ibigay. Hallelujah. Ang panalangin sa ating Panginoon. At sabihin natin sa akin, Lord, forgive me the things I have done to you, Lord. Hallelujah. Pinagsisihan ko na ang aking mga kasalanan sa iyo, Panginoon Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ikupisan mo yung kasalanan sa Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo, Panginoon, patawarin mo ako, Panginoon. Sa aking kasalanan po, Panginoon. Kaya sa kalamalaya, sa kiyaya, sa hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Glory to God. Iya sa kalamalaya, sa kalamalaya. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ikaw
Jesus, Jesus. Forgive us, O Lord. Forgive me, O Lord. Let the flow of the Holy Spirit. Let the flow of the Spirit. Let the flow of the Spirit. Hallelujah, hallelujah. Fill the flow of the Spirit. Fill the fire of the Spirit of God. Fill the flow of the Spirit of God. Puspusin tayo ng Espiritu ng Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Kailangan natin ang kapustusan ng Espiritu Santo ng Panginoon upang lumakas, upang maging handa sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Walang ibang makapagtatagubilin, walang ibang makapagliligtas, walang ibang mabigay ng kalakasan sa ating puso, sa ating isip, sa ating pamilya, sa ating pagkatao, sa ating kapatid. Hallelujah! Ang panalangin mo, ang pagpaalala mo, ang pagliligtas ng Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Sige, let us pray. Praise God. Pray muna tayo sa Panginoon. Hallelujah. 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 Pray muna tayo sa Panginoon. Hallelujah. Keep it silent. Pray muna tayo sa Panginoon. Hallelujah. In a moment, hallelujah. Praise God in prayer sa Panginoon. Hallelujah. Nakapagpupuri tayo sa Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Let's pray to the Lord. Hallelujah. Lord. Kung kumawa man, Panginoon, ng biguan, marami pong mamamatay. Nawa po, Panginoon, Lord, iligtas mo kami sa kamatayan. Iligtas mo kami sa kawakasan ng mundo. Oh God, hallelujah! Iligtas mo kami sa kamatayan. Iligtas mo kami sa lindol, sa baha. O sa biguan, o anumang Panginoon, sakit karamdaman, anumang virus man. Kaya sa kalamanaya sa pray, hallelujah, that God will do something for us, that God will save us, hallelujah, and God will provide, hallelujah, protection to everyone. Hallelujah, Lord, hallelujah. Bless mo po, Panginoon. Puspusin mo, Panginoon, kapatid nito. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Let the Holy Ghost give. Hallelujah, let's pray. God will do something for us. Hallelujah. God will do something for us in the name of Jesus Christ. God will do something for us in the name of Jesus Christ. God will do something for us in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. God will do something for us in Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus. 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 Hallelujah. Oh God. We'll do something, hallelujah, for us, hallelujah, Lord. In the name of Jesus, kita mga instrumentals sa Panginoon, we pray. Hallelujah, let us pray. Let us pray, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord. Ito po, Panginoon, Lord. Bless po, Panginoon, na yung tapat sa iyo, Panginoon, Lord. In Jesus' name, Lord, hallelujah. Brother Andrew, yung tapat sa iyo, Panginoon, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, pamilya, Panginoon, Lord. Hallelujah, Mr. Panginoon, dili po, bukas tayo ng pamilya, kanyang mga kapatid, Panginoon, Lord. Hallelujah, Jesus, sakalabala, sakalaya, sakalaya. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, God will do something for us. Hallelujah, gagawin po ng Panginoon. Gagawin po ng Panginoon, in the name of Jesus.